Magandang araw po sa inyong lahat. At saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, ang pagpala po'y sumatin. At nagpupugay na muli si Makatang Tambay ng puhunan ni Logic ng buhay. At pasubscribe po. Parati nating kahilingan para sa ating munting himpilan Makatang Tambay. Thank you, thank you. Reaksyon na natin tong pag-amin ni NBI Director Melvin Matibag sa interview ni Ted Filon. Tinanong dito ni Ted Filon yung tungkol sa, di ba ito yung bali, naging witness dito si Director Melvin Matibag ng NBI din sa Justice Committee na kung saan itong mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez ay pinatunayan niya, pinatotohanan niya. Pero dito, ang binibigyan din sa Justice Committee ay basta lamang nagbanta si Sara Duterte sa First Family na may kinuntak na siyang papatay para dito. At di ba na nabanggit din ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa isang interview o mismo dun sa Justice Committee hearing na sabi nga ni Congressman Paulo Marcolita ay in-space yung video na kung saan ang ipinakita lang yung pagbabanta. Kumbaga, hindi tiningnan kung ano yung pinag-ugatan kung bakit niya nasabi yun. Which is, nasa video yung asahan yun, kung yun ay kinumplitong pinakita. Ang talagang inumpisa nun ay sa pagtatanong ng isang reporter, kinukumusta yung kanyang seguridad. At hindi ba't may banta nga rin, may banta dito kay Sara Duterte. At yun yung nawala dun sa video. Basta ang ipinakita, galit na galit si Sara Duterte at ang mga buladas pa nga dito ni Congresswoman Luis Troy bumubula sa galit. Bumubula ang bibig sa galit. Ito yung kanyang pagsasabi pa rito na tila isang pagpula talaga at pinapahiya si Vice President Sara Duterte sa Justice Committee na yun. At dito, kaya napaamin dito si Director Melvin Matibag. Dahil nung ungkatin din naman yung tungkol dun sa private video na umalat nga, hindi ba, yung pagbabanta niya dito sa nangangalang Melisabio. Kung saan, sinabi rin niya rito sa interview ito, na ito ay bugso lang na matindi niyang galit dahil nga dun sa yung daw asawa niyo na ibuntis. At ngayon, nag-aalala siya doon na maaring makunan ito, sumakit daw ang tiyan nito di umano. At sabi nga niya rito na umamin siya na talagang kaya niya nasabi yung pagbabanta na yun doon kay Mil Sabio dahil nga sa bugso ng kanya ring galit. Dahil nga nag-alala siya doon sa unborn baby at saka doon sa kanyang asawa na nung mga panahon na yun nga ibuntis nung mangyaring conversation nilang ito. Ngayon iniugnay nga ito na sa halip na tingnan din kung ano yung kadahilanan kung bakit nakapagbanta si Vice President Sara Duterte sa First Family. Hindi nila ito ipinakita at inilantad doon sa Justice Committee. Kung saan basta pagbabanta lamang ipinakita. Ngayon, binigyan din dito ni Ted Filon na dapat daw ipinakita yun para nalaman din sa Justice Committee kung ano yung pinag-ugatan nun nung pagbabanta na yun. Doon nga ito nagsimula nung magtanong yung reporter tungkol naman sa seguridad ni Vice President Sara Duterte dahil mga panahon nga yun, may mga banta rin sa buhay nito. At yun yung naging sagot nga nito. Kumbaga mayroong naging pagbabanta, nakabase lang ito doon sa tanong na sabi nga niya, naghanda na rin siya at nagkausap na siya ng tao na kung sakaling may mangyayari sa kanya, papatay siya o ipapatay siya, patayin din niya itong si Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, at itong si Martin Romualdez, ito yung kanyang pagkakasabi doon. Kung saan yung dapat dito ang nililiwanag din, yun yung pinag-ugatan kung bakit sinabi yun. Hindi, kaya nga sinasabi ni Congressman Marcolita, in-space yung video. Kung saan ang pinakita lang, yung galit na siya. Pero kung bakit siya nagalit, hindi man lamang doon ipinihiwati kung bakit nangyari yun. At ngayon, ang nangyaring ito, nagbumira ngayon kay Director Melvin Matibag. Dahil nung lumabas nga itong video ito, nagbabanta siya, ganun din yung dinahilan niya. Nasabi nga niya, may pinagugutan kaya niya nasabi ang pagbabantang yun. Dahil nagagalit nga siya, bugso yun ang galit niya. Ngayon, ibinalik naman dito kay Sara Duterte. Kaya sabi ni Ted Filon, dapat ipinakita nyo rin. Hindi kayo nag-express ng video para naliwanagan din sa Justice Committee kung bakit niya nasabi ang pagbabantang yun.
At ito yung reaksyon natin dito, pakinggan yung bali pag-amin niya rito at tila napahiya pa nga siya rito. Nung sabihin niya na katulad niya, yung sitwasyon na yun, nung siya'y magalit at magbantay, mukhang, mukhang napatawa yung dalawa dito, si Didi Chat at si Tid Filon. Pakinggan nyo to. Umami siya ng kusa dito, kaysa nga naman na iba pa magmula na, bakit ikaw ay ganyan din? Nung magalit ka, nagbanta ka rin dahil sa bugso ng galit mo. Ang atin ditong pinupunto, ay ganun dapat ang ginawa nila kay Sara Duterte. May kadahilanan, may pinag-ugatan kung nakapagbanta man ito sa first family. Pakinggan yung kanya ritong pag-amin. Na tila natatawa nga rito si DJ Chat at si Tid Filon sa pag-amin niyang ito. Di ba ito ay bugso lamang ng damdamin? Alam niyo yun, yung nasabi mo lang ito kasi nga sa sobrang galit mo, yung chief of staff. Para yung sa akin po. Ay, At least si attorney na tanong ko nga kay Atty. Powa, hindi ba ito ay bugso lamang ng damdamin? Alam niyo yun, yung nasabi mo lang ito kasi nga sa sobrang galit mo, yung chief of staff. Para yung sa akin po. Yung sa Ay, akin. at least si attorney na nagsabi. Oo. Umamin siya rito. Kasi habang nakikinig ako, yun yung iniisip ko. Yung pala naman may ganun din siyang karanasan dahil sa bugso ng galit niya nakakapagbanta siya. Ba't hindi niya isinalang-alang at nagtistigo pa siya? Di ba? Natawa dito si Didi Chat at si Tid Filon sa pag-aamin niyang ito. Na ganun din pala siya na dapat isinalang-alang niya. Yun hindi yung talagang ang ipinakit niya na lang dun kung paano i-deal si Sara Duterte sa ginawa niya pagbabantang ito. Gayong siya rin naman pala. Mabuti na nga lang at siya yung umamin. Hindi ba't yung sabi ito ni Didi Chat? Mabuti kasi inyo na rin po nang galing yan. Di ba't ganun din yung iniisip natin? Matatalino itong mga ito. Dito talagang papasin natin na nagpapagamit talaga sila. Na mayroong mga bagay na dapat na inilalabas sila at ipinakikita. Kusa nilang tinatalikdan ang para lamang mangyari. Tila baga ipinag-uutos sa kanila. Ito lamang yung ilabas nila. Ito lamang yung inyong ipakita. At ang naging katwiran na nga lang niya rito, total naman daw meron pa namang kung sakali makakarating sa Senate, di doon magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung ano talaga yung sinimulan o pinag-ugatan ng pagbantaan niyang yun. Ang ibig sabihin natin, alam niya. Pero nakita mo nung siya yung nagtistigo ron sa Justice Committee, gayong nalalaman niya naman pala na posible magkaganoon ang tao kung ito'y nagagalit. At talagang napipilis ang makapagbanta na katulad ng nangyari sa kanya, kinalimutan niya, tinalikdan niya. At ngayon, dito umaamin siya. Katulad din pala niya na kung siya nasa ilalim ng galit, ay nakakapagbanta sa tao. At itong kanyang galit na ito, ay naihingi naman daw niyang patawad. Sana ganun lamang sana yung kinauwian at hindi ganito kalalim na papansin natin. Talagang ginagamit nila yung mga bagay na sa tingin nila maipang-atake. Samantala, meron naman talagang merong dapat na tingnan sa mga pagbabantang ito kung bakit nangyayari ito at nasasabi ng ating pangalawang Pangulo, mga kabayan, mga kapinas ko.